Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batid nyo ba na ang buhay natin dito sa mundo, lahat ay tapos na ang anumang magaganap at anumang mangyayari sa oras at panahon na itinakda ng ating tagapaglikha na siya ang nagpahintulot at tunay na may kaalaman sa lahat ng anumang nangyayari ngayon sa atin. Ayon sa Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa Suratul Qamar 49, verse 49, ang Allah ay nagsabi, "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Katotohanan, ang lahat ng mga bagay ito ay nilikha namin ayon sa itinakda na tadhana na mangyayari sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Dito po natin makikita na walang anumang ipinanganak, walang anumang nailabas, walang anumang nalikha dito sa tinakpan na ito, maliban na lamang na ito ay lahat sa kapahintulutan, kagustuhan ng Allah, at ang lahat ng mga bagay ay mayroon ng nakalaan na mga biyaya na galing sa kanilang tagapaglikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito na siya ang nangangasiwa, siya ang lumikha, siya ang nagtutustos, ang lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga hayop, lahat ng mga kanyang nilikha, ang tao, ang mga engkanto, lahat na po ay nakalaan at mayroon ng itinakda na mangyayari, na magaganap ayon sa kapahintulutan at kagustuhan niya. Makikita natin sa hadith ni Ubadah bin Samit na ayon sa kanya, na ang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon sa pagsabi ng Allah sa hadith Qudsi, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub. Qala ya Rabbi madha aktub? Qala uktub maqadira kulla shay'in hatta taqum as-sa'ah." Tingnan niyo mga kapatid, ayon kay Ubadah bin Samit, na sinabi niya na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sabi na ang unang nilikha ng ating tagapaglikha ay ang panulat. At dahil sa panulat na ito ay nagsalita at sinabi niya, "Aking Panginoon, ano ang aking isusulat?" Sinabi ng Allah, "Isulat mo mula ngayon ang lahat ng anumang magaganap na anuman ang aking lilikhain mula ngayon hanggang sa magunaw ang mundo." So isinulat na po ang lahat ng magaganap, ang lahat ng mangyayari. Kung makikita natin sa hadith din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa sinapupunan pa lang ng ina ng isang sanggol ay mayroon ng darating sa kanya na anghel na kung saan ipapasulat doon sa anghel na yon, na isusulat doon sa ano ang magiging sino ang batang ito. Ilan ang magiging edad niya dito sa mundo, mananatili ilang taon, at ganun din ang mga biyaya sa kanya, ipapasulat yan. Ang kanyang mga riski at ang mangyayari, ganun din ipapasulat po kung ano ang kanyang mga gawain, mabuti o masama, at ipapasulat din kung saan siya patungo, sa paraiso o sa imperno, dahil lahat po ito ay nakalaan, itinakda at kagustuhan ng Allah, pero tayong mga tao ay hindi natin alam. Kaya bagat naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag at nagsabi din sa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir." Dito sa aya na ito, makikita natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag na walang anumang dumarating na mga sakuna, trahedya o panganib dito sa mundong ito. At wala rin sa mga sarili nyo, kayo na mga nilikha, tayo na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang anumang trahedya o anumang mangyayari na sakuna o kapansanan o anumang mga pagsubok, maliban na ito ay ipinasulat na doon sa kasulatan bago pa kayo likhain na ipasulat na ito. At ito ay magaganap sa tinakdang oras at takdang panahon, at ito ay napakadali sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagat naman mga kapatid sa Islam, bakit tayo mababahala sa ating kabuhayan, sa ating buhay, sa ating pamilya, o sa lahat ng anumang mga pinagdadaanan natin? Alam po natin ang buhay dito sa mundo ay pagsubok at panandalian ng lahat.
Pero kung nababahala tayo sa mga anuman, ito ay panakot ito sa atin ni Satanas at ganoon din siguro nagkukulang tayo sa tunay na kaalaman at tunay na pananalig at pagtitiwala sa tunay na naglikha sa atin. Dahil dito sa mundo, walang anumang bagay na nabigyan ng buhay maliban sa ito ay may itinakda na mayroong nakalaan na biyaya mula sa Kanya. Kaya mga kapatid, sana sa puntong ito kung mababahala tayo sa anuman, mas mabahala tayo, matakot tayo kung tayo ay mawalay sa ating pananampalataya, mawalay sa atin ng Islam, makalimutan natin ang ating tagapaglikha dahil yun ang tunay na kasawiang palad at pagsisisi sa araw ng paghukom. Dito sa mundo, anumang nangyayari, ipasa Allah ang lahat ng nangyayari, maging tigib, matibay at matatag sa anumang nangyayari. Importante, nagtitiwala sa Allah, sumunod sa mga ipinag-uutos niya at gawin kung ano ang dapat na nararapat na makakabuti sa iyo. Pagkatapos, magtiwala sa Allah. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.